Magandang oras mga kababayan, mga ka-art lover, mga ka-golden boy. Bakit napaka-importante nitong Sandy Cay? Isang tinatawag na parang sandbar lamang. Isang pulo na kapag high tide ay nawawala, kapag low tide ay lumilitaw, at buhangin lang kaya tinatawag na Sandy Cay. Ang parang isla na ito ay buhangin lamang. Pero kapag ito'y tatambakan ng China kasi mababaw ito, ay pwedeng maging artificial island na naman. At ano nga ba ang dahilan na talagang hindi natin pwedeng i-give up ang Sandy Cay? Ano bang importansya nito sa ating teritoryo? Well, atin mamaya bigyan ng reaksyon at kasagutan ng katanungan na yan. In the meantime, atin mo na panoorin ang video courtesy ni Kabayan Explain. Sa madaling sabi kabayan, ang Sandy Cay ay legal na bahagi ng Pilipinas. Hindi ito usaping sino ang mas malakas, kundi sino ang nasa tama. Ngunit sa mata ng Beijing, walang saysay ang ruling. Paulit-ulit nilang sinasabing null and void ang desisyon at patuloy silang nagpapatrolya, nagtatayo ng istruktura at nanghaharas ng mga barkong Pilipino. Ito ang tinatawag ng mga eksperto na gray zone tactics. Mga hakbang na hindi pa ganap na digmaan pero malinaw na pananakot. Hindi ginagamit ng China ang kanilang navy ng lantaran. Sa halip, ang China Coast Guard at Maritime Militia ang pinapadala para magharang, mangistorbo at magtakot. Okay, so yan, mangistorbo at mantakot sa ating sariling karagatan. Yan ay walang katapusan talaga yan na pananakot ng China sa ating mangingisda. At hindi lang yan ang purpose na palagi nandyan ang kumpul-kumpul nila na militia vessels. Yung mga mangingisda nila na mayroong malalaking bangka, yan ay funded, sponsor yan ng yung mga, kaya pari-pariho ang porma ng mga bangka na yan, na parang mga malalaking lansa, ay dahil yan ay pagmamay-ari talaga ng Communist China at pinagamit sa kanilang mga militiamen na kunwari mangingisda pero hindi. Siguro mga membro yan ng Chinese Coast Guard na nandyan palagi na nang isturbo, nang haras sa South China Sea. So, gray tactics. Ibig sabihin ng gray, hindi naman siya black at hindi rin siya puti. Nasa kalagitnaan siya. Hindi siya mabuti, hindi rin siya masyadong masama. Yan ay gray tactics ng China. At para walang walang sabit sa mga international law, ang hindi nila ginagamit ang Chinese Navy. Hindi sila gumagamit ng talagang puwersa. Parang media-media lang. Ito yung tinatawag na gray zone. Gray zone tactics ng China, which is sa kalaunan kapag susurinder tayo, ay mag-give up tayo diyan kasi nga wala silang humpay, walang tigil. Relentless ang tawag sa kanila. Walang katapusan talaga yan dahil kahit aabot pa sa susunod na henerasyon ay nandyan pa rin ang China sa South China Sea. Dahil nga ang kanilang motto diyan ay matira ang matibay. Matira ang matibay, yan yung style nila. Pananakot, wolf warrior mentality, nananakot lang na kung lalabanan mo ay matakot din sila. Sila yung atras kapag lalabanan mo. Kaya nga kahit sa Vietnam, ang liit-liit ng Vietnam na di ba, na armed forces, ay tumigil na ang China sa pang-aagaw ng mga isla sa Vietnam eh. Pero sa Pilipinas, patuloy pa rin sila dahil hindi naman tayo kasama nila sa pagiging komunista. Ang Vietnam ay komunista kaya tinigilan na nila kasi parehong komunista eh. Ibig sabihin ay magkadugo sila. Sila ay isang fraternity. Pero ang Pilipinas, dahil hindi tayo komunista, tayo talagang pinag-initan itong China. Okay, patuloy tayo dito sa video. Hiram natin kay Kabayan Explains. Handahan, palihim
pero epektibong pinapalawak nila ang kanilang impluensya sa dagat. At ngayon, ang Sandy Cay ang pinakabagong target ng ganitong estratehiya. Ang laban sa katotohanan, assertive transparency ni Marcos. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagbago ang ihip ng hangin. Kung noong nakaraang administrasyon ay tahimik at madalas umiwas sa gulo, ngayon ay pinili ng pamahalaan ng tinatawag na assertive transparency. Okay, so yung sinabi ni Kabayan na ang dating administrasyon na panahon ni Digong ay umiiwas sa gulo, hindi yun umiiwas sa gulo. Talagang walang gulo. Kasi mayroon ng gentleman's agreement. Ibig sabihin, agree si Digong na kukunin ng China ang mga isla dyan. Katulad niyang Sandy Cay, di ba? Mga Tito Island yan, Pag-asa Island, pati na Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Yung nakuha nila, yung Mischief Reef, saka Fiery Reef. Yung dalawa na yun, nakuha na yun. At meron pa daw isa sa WPS na hindi natin nabanggit. Ngayon, kung nagkataon na hindi si PBBM ang presidente, siguro kahit yung Pag-asa Island na yan, na nariyan ng ating Coast Guard headquarters, siguradong naangkin na rin yan ng China. At itong binabantayan ngayon na Tito Island at itong Sandy Cay, ay siguradong nasa China na yan kung hindi si PBBM ang nakaupo. Dahil ibibigay lang yan ni Duterte na walang kahit isang putok wala Ibibigay lang talaga yan na walang resistance yung mga isla diyan dahil nga sa gentleman's agreement. Ay nako, ang hirap ng gentleman's agreement, hindi mo makasuhan si Digong diyan. Hindi si Digong makasuhan ni PBBM dahil walang makikitang kasulatan dahil laway lamang. Salita lamang yung agreement na yun. Kaya nga tinawag na gentleman's agreement. Napakawais siyang si Digong Kaya hindi niya ginawa ng papel baka makita, magiging ebidensya. Magaling si Digong sa mga ganyang bagay. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ni Kabayan Explains. Sa madaling salita, hindi na natin itatago ang pananakot. Ipapakita natin sa buong mundo. Bawat insidente, mula sa pambabala, pambubunggo, hanggang sa paggamit ng water cannon, ay ipinapakita ng gobyerno sa publiko sa pamamagitan ng video footage, photo evidence, at press briefings. Ayan, so yan ang maganda. Kung anong mga insidenteng nangyari diyan, ipapakita talaga yan sa lahat ng format sa YouTube, Facebook, at sa mga tabloids at radyo para malaman ng buong mundo ang ginagawa ng China. Okay, so ang ating frontier ngayon, ang bagong frontier ay Sandy Cay. Dahil sa Ayungin Shoal ay medyo malayo-layo siya sa Pag-asa Island. So ang pinuntirya ngayon ng China ay ang Sandy Cay dahil napakalapit nito sa Coast Guard headquarters sa Pag-asa Island. Ang Philippine Coast Guard ay nandyan sa Pag-asa Island. Meron tayong mga structures dyan. At meron tayong mga nakatirang mamamayan sa Pag-asa Island. Kaya kapag nakapag-istasyon dyan, ito na yung sagot natin kung bakit gustong makuha yan ng inchik, ang Sandy Cay. Dahil kapag natambakan nila yan, nakagawa sila ng artificial island, ay napakalapit na lamang yan sa detachment natin ng Philippine Coast Guard sa Pag-asa. Kaya kung nandyan na ang inchik, ay hindi na makakakilos ang ating mga Philippine Navy diyan sa Pag-asa Island dahil nga malapit na lamang sa Sandy Cay. Kaya hindi dapat tayo atras diyan sa Sandy Cay kahit 1 pulgada. Sabi ni PBBM, hindi tayo atras kahit 1 pulgada. Lalo na diyan sa Sandy Cay, sa Baho de Masinloc at sa iba pang mga isla-isla diyan na maliliit na pasok sa ating economic zone. Alright, so atin tingnan sa mapa kung saan ba itong Sandy Cay na ito. Okay, so ito yun. Okay mga kart lovers, saan nga ba itong Sandy Cay? Kasi palagi natin nababanggit ito. At ito yung
parang isabay na yata ng China sa Ayungin Shoal sa Baho de Masinloc. Ang Sandy Cay ay nilagyan niya ng flag ng China na tinanggal din ng ating Philippine Navy at nilagyan din natin ng flag. Kasi yan ay napakalapit yan sa Pag-asa Island. Kaya ito atin i-enlarge sa. So ito yun, no? Enlarge natin to. Ayan, so nasa ano siya, malapit sa Tito Island. Ito yung Sandy Cay, oh. At malapit na malapit siya sa Pag-asa Island na meron tayong ano doon, meron tayong parang detachment. Meron tayong headquarters ng Coast Guard, ng Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island, which is malapit sa Tito Island at malapit din itong Sandy Cay. At kung tingnan natin sa sa aerial view, ay mas malapit ang Vietnam kaysa China. Ang layo-layo ng China, oh. Ang layo-layo. So ang Sandy Cay, sa tingin ko, pwedeng mag-claim diyan ang Vietnam, yung ibang parte ng mga diyan, ng Sandy Cay na isla. Pero itong diyan, medyo malaki-laki na Sandy Cay, ayan kasi ay parang buhangin lang ng mga isla, ay malapit talaga siya sa Pag-asa Island. Kaya yan, overview, mga cart lover, mga ka-golden boy. Ngayon, punta tayo sa mga artikulo ng Sandy Cay. Okay, so dito naman sa Philstar ay mga Chinese ang naglagay ng flag, oh. China seizes Sandy Cay. So akala nga natin ay ini-invade na ng China, kasi nandyan yung tatlong apat na Chinese navies. Sa kanila daw. Ayun, pagka kinabukasan, after nila maglagay ng flag ay kaagad na lumabas sa mga newspaper ng China na sa kanila daw yung Sandy Cay na yan. Ayan, oh. Wala daw gira na nangyari. Naagaw daw nila yung islang buhangin. So ito, Beijing, the Chinese Coast Guard has seized, naagaw na daw control of a disputed reef near a major Philippine military outpost in the South China Sea. Malapit nga siya sa outpost ng Pag-asa, sa Pag-asa Island. Kung makuha yan ng China, kung pipwesto dyan ng China, gagawa na naman ng military base. Ay wala na, hindi na makakilos ang ating Coast Guard sa Pag-asa Island. Kaya habang wala pang ginawa dyan ng incheck, ay unahan na yan dapat unahan na ng Pilipinas, kasi nga nandiyan na ang ating Coast Guard sa Pag-asa. Mayroon na ang headquarters, so madali na lang na maglagay ng mga temporary structures. Ito, Beijing claims sovereignty over almost of the South China Sea and has waved away competing assertions from other regional countries, as well as international ruling that his position has no legal basis. So walang ang legal basis yung posisyon ng China na yan. Historical claim lang. At yung kanilang 9 dash line ay walang mga sukat. At hindi lang walang sukat, wala siyang pinagbatayan kahit saan na lamang yung 9 dash line, walang sukat. Pwedeng papasok na sa Palawan, pwedeng lalabas, pabago-bago. Sinadya nila na walang sukat yung 9 dash line para in the future, after nila maagaw yung mga kung saan naroon yung 9 dash line nila, ay pwedeng i-extend na naman nila yung 9 dash line into 10 dash line and then 11 dash line hanggang magiging 12 dash line at hanggang maagaw na nila ang buong kapuluan ng Pilipinas. Okay, so anong masasabi nyo dito mga kababayan?
tungkol sa balak na pag-agaw ng China sa Sandy Cay na napakalapit na talaga niyan sa Pag-asa Island na naroon ng ating Coast Guard Headquarters. Paki-comment na lang sa ating comment section down below, at sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.